Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, natapos na natin yung chapter 6. Tafsir Tauhidi wa Shahadatin La Ilaha Illallah. So in chapter 7 inshallah sa Kitab Tauhid, Babu min ash-shirki libsul halaka wal khayt wa nahwuhuma li raf'il bala'i aw daf'ihi. May tuturing na shirk ang pagsusuot ng singsing, sinulid o ipapang katulad nito upang pantaboy sa malas o pangalis ng malas, kumbaga. May mga tao, susuot sila ng mga bagay-bagay para hindi sila magkakasakit, hindi sila madidisgrasya, hindi sila, kumbaga, mapipinsala, hindi sila tatablan ng bala, hindi sila tatablan ng saksak, at iba pa. At minsan mapapansin nyo rin ito kahit sa ano pa lang. Kahit sa baby. Merong mga sinasabit sa mga baby, yung parang pulseras na pula, tapos merong parang unan na maliit. Yun ay shirk. Dahil ang mga ito ay, kumbaga, pag-asa sa proteksyon ng mga bagay na ito, samantalang ang proteksyon at pangangalaga ay na kay Allah lamang, ng nag-iisa at walang katambal. Siyempre, related din dito yung paggamit ng mga tao ng mga pampaswerte at iba pa. Sa tanong dito, mal maksudu bil halakati wal khayt wa mal farqu bayna raf'il bala wa daf'uhu wa ma hukmu libsihima lidhalik. So ano daw ang pinagkaiba nga ng singsing at ng sinulid na sinusot ng mga tao? At ano ang pinagkaiba ng pag-alis sa malas at proteksyon sa malas? At ano ang hukom sa pagsusuot ng dalawa na ito? Yung sinulid at singsing. Al-halaka, sabi, Tawkun min nuhasin kana al-musyrikuna yaj'alunaha fi ududihim yaz'amuna annaha tahfaduhum min al-aini wal jinni wa nahwu dhalik. Ang halaka daw na tinutukoy dito ay yung mga singsing na gawa sa bakal, specifically yung nuhas, yung copper o bronze, na ang mga musyrikun nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sinusot nila sa kanilang mga katawan at sila ay nag-aangkin na ito ay nagpoprotekta sa kanila laban sa ain, laban sa pagkausog, laban sa jin at iba pang mga katulad nito. Laban sa anumang kasamaan sa pangkalahatan. Wal khaytu, at ang tinutukoy na sinulid, fil asli ma yukhatu bihi kana al-musyrikuna ya'quduna al-khuyut ala aydihim wa riqabihim yaz'amuna annaha tadfa'u anhum al-hama. Na itong sinulid naman ito nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Quraysh, kasi ang mga hadith na tumatalakay sa mga bagay na ito, ay siyempre tumutukoy unang-una doon sa relihiyon ng Quraysh. Pero siyempre, ang mga prinsipyo dito ay applicable sa iba pang mga paniniwala ng mga tao na katulad nito. Bawa sa panahon nga natin ngayon, maaring may iba't ibang anyo itong sinusuot ng mga tao na ito na pantaboy ng malas. Halimbawa niyan sa mga Pilipino, kahit sa sa Katolisismo halimbawa o sa paniniwala ng mga Kristiyano. Nakita na kayo nung eskapularyo.
Yung, yung kwintas na dalawa yung pendant niya. Isa sa harap, isa sa likod. Nakita na kayo ng ganun? Ikaw, Hasan, naalala mo, di ba? Uso yung dati. Eskapularyo. Dalawa yung pendant nun, isa sa harap, isa sa likod. Noong unang panahon, malalaki yun. Pero ngayon, plastic na lang na maliliit. Sa may picture doon ni Jesus, may picture ni Mama Mary. So yun ay bagaman naglalaman ng simbolismo na Katoliko, pareho siya ng prinsipyo dito sa tinatalakay natin na halaka o singsing o khayt o sinulid na isinasabit ng Quraysh ng mga paganong Arabo sa kanilang mga sarili. Na itinatali nila ito, yung khayt na ito, hindi lang ito itinatali nila sa katawan nila, pati sa kabayo nila, sa sinasakyan nilang hayop, at hindi sa kanilang mga kamay, na naniniwala sila, inaangkin nila na ito ay nag-aalis ng hama. So sinusuot nila yung mga ito bilang protection. So nga, bagaman dito sa Kitabut Tauhid, nababanggit ang mga ito sa konteksto ng mga hadith, ng mga adilla, mga dalil na naglalarawan sa kultura at relihiyon ng Quraysh, ang mga prinsipyo dito ay applicable kahit sa iba pang relihiyon. Kahit sa iba pang relihiyon na katulad nito. Yun nga yung naging sample natin, yung eskapularyo. O sa mga kulto, yung mga anting-anting, o kahit hindi member ng kulto, may mga naniniwala sa mga anting-anting. At pinaka-common, pinaka-popular sa Pilipinas, yung tinatawag nilang tres pico o tres picos, triangle na merong mata sa gitna at may mga nakasulat yun na iba-ibang salita na hindi malinaw kung ano yung kahulugan. May nakasulat na Roma, may nakasulat na kung ano-ano na pangalan, mga pangalan daw yun ng Diyos. At minsan nakadrawing doon ang yung tatlong persona ng Diyos at meron pang pang-apat yung tinatawag nilang Santissimo Diyos. Na bukod doon sa tatlo na Trinity, sa mythology ng mga Pilipino, nadagdag yung Santissimo Diyos na siya yung bathala na pinaniniwalaan ng mga pre-Spanish na mga Pilipino na kumbaga inadapt na lang nila sa paniniwala na ito. Sa lahat ito, bagaman yun nga, iba doon sa tinutukoy dito na halaka at khayt na pinaniniwalaan ng mga paganong Arabo, ang prinsipyo ay pareho lang. Ibig sabihin, shirk ang mga yon at anumang pagbabawal dito ay magiging pagbabawal din sa mga bagay na yon. Kaya mag-iingat tayo sa anumang isinusuot natin na maaring merong kahulugan na labag sa ating akida. Kahit nga yung yung wedding ring, may mga scholar, mahigpit sila dyan sa wedding ring. Sinasabi nila, mas mainam na huwag na yung susuotin ng Muslim. Kasi yung wedding ring, merong kaakibat na paniniwala sa ilang mga kultura, lalong-lalo na mga Kristiyano. Halimbawa, yung wedding ring, isinusuot daw sa ring finger, ito yung pangalawa sa maliit, na paniniwala nila yung daliri daw na yan ay konektado sa puso, kaya dyan dapat sinusuot yung singsing. At iba't iba pang mga katulad dito na paniniwala. Siyempre, pangalawa, para sa kalalakihan, hindi mainam na nagsusuot ang lalaki ng alahas. Okay? Pulseras, kwintas, lahat yan ay pambabae lang, para sa babae. Hindi pwede sa lalaki. Relo pwede. Inshallah. Relo pwede. Lalo man yung hikaw, mas bawal sa lalaki. So yung mga alahas ay para lang sa kababaihan. At sinasabi rito, wal farqu bayna raf'il bala'i wa daf'uhu, ang pinagkaiba daw ng pag-alis ng kamalasan o pagtataboy sa kamalasan, an raf'ahu izalatuhu ba'da nuzulihi. Ang pag-aalis, yung raf na tinatawag, raf'on
galing ito sa salitang rafa'ah. Ano yung rafa'ah? Iniangat niya. So, yun yung ibig sabihin niya. Pero, pag sinabing ibig sabihin nito ay pag-aalis o pagtatanggal. So, yung ito ay mangyayari, kumbaga, inaalis ang kamalasan matapos na ito ay mangyari. Matapos na ito ay mangyari. Wadaf'uhu man uhu qabla nuzuli. Samantalang yung daf na tinatawag, yung daf'un, galing sa salitang dafa'a. Ano yung dafa'a? Ha? Ano? Itinulak niya. Itinulak niya. So, pag sinabing daf'un, so, kumbaga, itinutulak mo o pinipigilan mo yung pagdating ng kamalasan. So, ito yung dalawang paniniwala na nakakabit sa pinaniniwalaan nila ng mga kwintas o mga singsing, mga sinulid. Sa Pilipinas, maraming iba-iba pang itsura yan. Minsan, ginagawang kwintas yung bala o ginagawang sinturon, parang sinturon, binabalot sa bewang. At doon sa mga Muslim sa Mindanao, ginagawa nilang agimat yung tasbih, yung parang rosaryo, sinusuot nila sa leeg nila. So lahat ng ito ay, kumbaga iba-iba ang itsura, pero pareho ng prinsipyo, lahat ng ito ay paglabag sa ating akida. Kasi ito ay paglabag sa rububiyya ni Allah subhanahu wa ta'ala, na siya ang tagapangalaga sa mga nilikha. Kaya kapag ang tao ay nanalig sa mga bagay na ito para hindi katablan ng kamalasan o sakuna o ano pa ba, yung halimbawa disgrasya, lahat ng ito ay paglabag sa akida. At ang problema dito sa mga ito, minamaliit ng mga tao. Sinasabi nila, wala naman daw mawawala kung susubukan. Actually, may mawawala. Maraming mawawala. Malaki ang mawawala. Okay? Kasi ito ay shirk. Depende sa antas ng paniniwala mo sa mga ito. Yung mga pamahiin, di ba? Anong klaseng shirk ang pamahiin? Shirkun asgar ang pamahiin. Pero, kung talagang naniniwala ka na ng matinding paniniwala, na ito nga ay nagpoprotekta sa iyo, yun ay shirkun akbar na. Yun ay shirkun akbar, kafir ang gumagamit o gumagawa nito. So isipin mo, iniisip mo lang, maglalagay ka doon sa baby ng pulseras na pula, tapos mayroong piniperdible na parang unan na maliit, iniisip mo wala namang mawawala. Merong mawawala. Malaki ang mawawala. Si Allah ang tagapangalaga sa mga nilikha, hindi ang mga bagay-bagay na ito. Wahukmo libsil halakati wal khayt lidalika syirkun akbar. Pero dito sa kaso na ito, di ba yung mga pamahiin, syirkun asgar, pero dito, malinaw na ito ay syirkun akbar. Okay? Syirkun akbar. Kaya yung mga, halimbawa, ipapasuot sa'yo ng lola mo, na kung ano-ano, tapos sasabihin niya, suotin mo lang, wala namang mawawala, yun ay syirkun akbar. Kaya, gawin mo ang lahat para hindi ka nila mapilit na mapasuot ng ganon, inshallah. Na yun nga, syirkun akbar, ida takada annaha tadfaul balaa binafsiha. Ito ay syirkun akbar kapag naniwala ang tao na ang mismong bagay na ito ang nag-aalis ng pinsala o nagpoprotekta sa kanya. Amma ida takada annaha sababun liraf'il bala fahuwa syirkun asgar. Pero yun nga, kung ito ay pinaniniwalaan niya na paraan lang para mawala ang pinsala o sakuna o malas, si Allah pa rin ang may control. Technically, parang pamahiin na lang sa'yo. Ito syirkun asgar pa rin katulad ng iba pang mga pamahiin. Katulad nga sinasabi ko, na itong bagay na ito ay depende sa paniniwala mo, na maaring ito ay nasa antas lang ng syirkun asgar, pero maaring nasa antas na rin ng syirkun akbar, kaya wag na nang panghihimasukan ng tao.
Wal kullu haram. At pareho naman ito na haram kung mamamatay ang tao na kumbaga naniniwala sa mga ito, pananagutan niya ito. Syirkun akbar man ito o syirkun asgar. So merong ayah sa Quran, napin nga natin ito. Saan ba ito binanggit? Meron kasi dito sa libro na ito, end notes yung nakalagay. Doon sa dulo yung, hindi footnote end notes. So doon sa Surah Az-Zumar, chapter 38, Surah Az-Zumar, chapter 38, sinabi ni Allah, Kul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Sasabi ni Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabihin mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, actually tanong ito, patanong ito, na itatanong niya sa mga pagano, naisip ba ninyo kung ako ay mananalangin sa iba paliban kay Allah? Kung ako ay mananalangin sa iba paliban kay Allah. Na technically, ganito rin yung nangyayari doon sa paggamit ng tao sa mga agimat, anting-anting, pampaswerte, pagtanggal ng malas. Kasi sinusuot niya yon sa paniniwala na ito ay magdudulot sa kanya ng kabutihan at mag-aalis sa kanya ng kasamaan. Technically, nananalangin siya doon sa bagay na yon na sinuot niya. Nananalangin siya, humihiling siya doon sa bagay na isinuot niya. Kaya sinabi dito, kaya inilagay itong aya na ito sa chapter na ito, sabihin mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naisip ba ninyo na ang anumang dinadasalan ninyo liban kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kung naisin ni Allah para sa akin ang kasamaan, ang mga dinadasalan ba ninyo na ito ay mag-aalis sa akin ng kasamaan na dinulot ni Allah? Ibig sabihin, mapoprotektahan ba ako ng mga Diyos-Diyosan, ng mga agimat ninyo, tanting-anting, laban sa pinsala na itinakda ni Allah? Alam natin yung sagot dito. Hindi. Walang makakapigil sa pinsala ni Allah kung nais niya itong ipatupad o iparating. Kaya nga isa sa mga pangalan ni Allah ay ang Al-Kahir, di ba? O kaya Al-Kahar, na walang makakagapi sa kanya at walang makakatalo. Gayun din, aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. At kung nanaisin ni Allah na makarating sa akin ang habag, mapipigilan ba ng mga Diyos-Diyosan na ito ang habag ni Allah subhanahu wa ta'ala? Mapipigilan ba ng mga Diyos-Diyosan na ito ang habag ni Allah? Alam din natin ang sagot dito, hindi. Okay, so ito ay isang paraan ng pangungusap ni Allah sa kaisipan ng mga paganong Quraysh tungkol sa katotohanan na ang mga sinasamba nila at ang mga pinaniniwalaan nila ng mga pampaswerte o pantanggal ng malas ay mga bagay na walang saysay. Mga bagay na walang saysay. So dito, sinasabi rin, al-ma'na anna hadhihi al-aliha allati yad'unaha min dunillah la yastati'u min al-amri shay'a. Ang mga Diyos-Diyosan na ito na itinatambal ng mga tao kay Allah na kanilang dinadasalan ay walang anumang maidudulot na anumang bagay. Wala silang magagawa na kahit na ano. Fala qudrata laha, wala itong kakayanan na anuman, ala kashfidarrin aradahullahu biabdihi. Wala itong kakayanan na alisin ang kasamaan na ninais ni Allah para sa kanyang mga alipin, aw imsaku rahmati anzalaha ala abdihi. At wala ring kakayanan ng mga Diyos-Diyosan na ito na pigilan ng habag ni Allah na ibababa niya sa kanyang mga alipin. Lianna dhalika ilallahi wahda. Dahil ang bagay na ito ay nasa kamay lamang ni Allah. Walang sino man o anuman ang merong bahagi sa pagsasakatuparan ng mga ito o pagpigil sa mga bagay na ito. Wawajhud dalala min al-ayah, at isa pang nababanggit sa ayah,
annahu la farqa bayna i'tiqadil musyrikina fil asnami aw al-i'tiqadi fil khuyuti wa nahwiha mimma yaf'aluhu al-juhal wa anna dhalika kulluhu batilun li anna Allah huwa al-munfaridu bin naf'i wad-dar. Wala raw pinagkaiba sa paniniwala ng mga pagano na sumasamba sa mga rebulto at sa paniniwala ng mga naniniwala sa mga sinulid, sa mga singsing na pampaswerte o pantanggal ng malas. Pareho sila. Pareho sila. Kasi maaring mangyari na merong hindi sumasamba sa rebulto pero naniniwala sa anting-anting, naniniwala sa agimat. Halimbawa, Muslim. Hindi natin Muslim, o Maranao, Tausug, Maguindanao. Hindi yun sumasamba sa rebulto, pero naniniwala sa anting-anting. Wala siyang pinagkaiba sa mga sumasamba sa rebulto. At yung mga katulad niyang mangmang ay wala rin pinagkaiba sa kanila. Mga mangmang na naniniwala sa mga pampaswerte at iba pa, dahil ang lahat ng ito ay walang saysay. Dahil ang pangunahing katotohanan sa usapin na ito, si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nag-iisa at walang katambal na tagapagdulot ng biyaya at tagapagdulot ng pinsala. Lahat ng ito ay nasa pagtatakda ni Allah. Walang makakapigil sa biyaya ni Allah at walang makakapigil sa pinsala ni Allah. Iniulat ni Imran bin Hussein at ito ay hadith. Hindi mo nagulat ito. Hanapin natin. Hadith ito na iniulat ni Imam Ahmad. Sa may kinalaman ito sa ayah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halakatun min safar. Faqala ma hadihi. Nakita raw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isang lalaki na mayroong singsing sa kanyang kamay. Yung iba naman ang ano nila sabi pulseras daw. Basta meron siya suot na bakal na singsing o pulseras. Nagawa sa bakal. Faqala ma hadihi, tinanong siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano yan? Ano yung suot-suot mo? Kala, minal wahina. Ito ay laban sa wahina. Yung wahina, ito yung isa sa mga tawag nila sa kamalasan o sakuna. Faqala anzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna. Hubarin mo yan, ang singsing na yan o pulseras na yan, dahil hindi yan magdaragdag sa iyo ng anuman, liban na lang sa kahinaan. Fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abadan. Dahil kapag ikaw ay mamatay, kung mamamatay ka at suot-suot mo yan, hindi ka magtatagumpay kahit kailan. Ibig sabihin, mamamatay siya sa kamatayan na musyrik, sa kamatayan ng nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nilinaw niya sa tao na ito na ang pagsusuot niya na yun ng pulseras o singsing na may halong paniniwala, ito ay shirk. Ito ay shirk at kung mamamatay siya dito, namatay siya ng kamatayan bilang kafir o musyrik. Sinabi dito, manawul istifhamu fi qawlihi ma hadihi. Anong ibig sabihin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagtatanong niya na ito? So yung pagtatanong na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi lang ito basta-bastang pagtatanong na ano yan. Okay? So ito ay istifhamu lil inkar wa yahtamilu annahu lil istifsari an sababi libsiha. Ang pagtatanong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi lang pagtatanong kung ano yun. Ito ay pagtatanong niya ng merong pagtutol. Nang gusto niyang bigyang diin dito, bakit mo suot-suot yan? Okay? Hindi niya gustong malaman. Alam niya singsing yun, o alam niya na pulseras yun. Pero ang gusto niyang sabihin talaga, bakit ka nagsusuot ng ganyan? At sumunod sinabi, mama na qawluhu minal wahina wa mahiyal wahina.
Ang wahina, sinasabi, ay wada'atha lidar il-marad al-musamma bilwahina. So meron daw isang kamalasan o merong sakit na tinatawag na wahina na kinatatakutan ng mga Arabo. Wahiya arak yu'lamu fil kataf wa fil yad kulluha wa qila hiya maradun yaqudu fil adad. Na ito raw ay sakit na nararamdaman daw sa balikat o sa kamay, at ito ay sakit na kumbaga kumakalat sa katawan. Kaya yung lalaki na yun ay nagsuot ng pulseras o singsing panlaban doon sa sakit na yun. At muli, kasi inilalagay natin sa konteksto, kumbaga localized na pag-unawa itong aral dito. So yun nga, ito yung sinasabi, singsing o pulseras. Pero kahit anong bagay na sinusuot ng tao o inilalagay ng tao sa kanyang sarili, dinidikit niya sa kanyang sarili, na merong kasamang paniniwala, lahat yun ay shirk. Lahat yun ay shirk. Noong unang panahon, nauso yung nabuta ba Hasan si Erdi Baron? Nabuta mo pa. So meron siyang binibenta noon, meron siyang pinapauso, yung daw pyramid. Ilalagay mo sa loob ng pyramid yung inumin mong kape o tubig. Yung iba pa nga sinusuot sa ulo. Kung yun ay may paniniwala, kasamang paniniwala na yun talaga ay nagpapagaling, maaring yun ay aabot na sa antas din ng shirk. Okay? Yun ay pseudoscience o pseudomedicine, kumbaga peking science, peking medisina, peking gamot. Pero ito ay maaring ang aabot sa antas ng shirk kasi nga wala namang konkretong dahilan para paniwalaan na ito ay nakakagaling katulad ng gamot at iba pang mga napagtibay sa siyensya na paraan ng panggagamot o pag-aalis ng sakit. Okay? Yun ang pinagkaiba. Yun ang pinagkaiba. Tapos, nauuso ngayon yung pagsusuot ng yung madalas binibenta sa mga mall, yung mga kristal na kung ano-ano, mga bracelet, mga kwintas, sinasabi nila nakaka-attract daw ng grasya o kung ano-ano, yun ay shirk din. Walang pinagkaiba yun dito. Walang pinagkaiba yun dito. Yung pusang kumakaway, hindi naman sinusuot yun, di ba? Pero parehong konsepto. Yung pusang kumakaway. Tapos yung iba-iba pang simbolo na Chinese na inilalagay ng tao dun sa bahay nila. Merong parang yung octagon, tapos may mga salamin, pampaswerte din daw yun. Yun ay parehong konsepto nito. Hindi yun sinusuot. Sinasabit yun sa bahay o sa tindahan, pero yun ay sa parehong konteksto nito, shirk pa rin. Okay? Shirk pa rin. Kasi nililinaw natin ito kasi baka sasabihin ng tao, sabi sa hadith, singsing lang, tsaka sinulid. Pusa naman nito na kumakaway. Pareho lang yun, walang pinagkaiba yun. Magkaiba sila ng itsura, pero magkaiba sila ng nature. Magkapareho sila ng nature. Magkapareho sila ng layunin kung bakit naroon yung pusa na yun na kumakaway. O kahit ano pang isinusuot nga ng tao. Yung eskapularyo, maalala ko nga uli. Nauso nga yan. Lalo na nung bata pa ako, nagkatakutan nun sa Maynila May parating daw na isang barko ng mga manananggal galing ng Capiz. Kaya yung mga nanay, nagbilihan ng kung ano-ano, sinusuot sa mga bata, krus, eskapularyo, kung ano-ano. Kasi may parating daw na ang dami raw aswang parating ng Maynila. So yun, pareho lang, shirk pa rin. Okay? Shirk pa rin, pareho ng konsepto. So yun nga, yung wahina, tinan mo yung suot ng lalaki na pulseras o singsing, laban sa sakit. Pero hindi naman kasi siya napagtibay na gamot. So ibig sabihin, mauuwi pa rin sa shirk yung kanyang pagsusuot nun. Okay? Halimbawa, yung suot-suot ng sister, mga kristal-kristal, kasi pampagaan daw ng pakiramdam, pampaganda daw ng mood.
Kung yung bagay na yun, hindi naman napagtibay sa siyensya, maaaring mauuwi pa rin siya sa ganito. Kaya nga, dapat maging maingat yung tao, inshallah. Dapat maging maingat yung tao sa anumang kanyang pinaniniwalaan, inshallah. So dito, sumunod, ma ma'na qawluhu inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna wa man ladhi yufiduhu hadal amr. Anong ibig sabihin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang sinabi niya hubarin mo yan? An-naz huwa al-jadab bi quwwatin akhbara annaha la tanfa'uhu bal tadurruhu wa taziduhu daf'a. So yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inzi'ha, talagang pautos na may pagbibigay diin. Sabi niya, hubarin mo yan, tanggalin mo yan ng may, kumbaga, puwersa, bilisan mo, gawin mo na agad ngayon. Hindi na bukas o mamaya, ngayon na. Ngayon na. Dahil yan ay hindi magdudulot sa iyo ng kabutihan, bagkus ay magdudulot lang sa iyo ng kasamaan at magdaragdag ng iyong kahinaan. Wa afada hadal amr al-wujub, at ang utos na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sa pagbabawal at pag-oobliga na tanggalin ang mga ganitong sinusuot. Okay? Tanggalin ang ganitong mga isinusuot. Yun pa, isa pa pala. Yung mga Muslim, yung may mga sasakyan lalo na, nakagawian na ng iba, di ba magsabit ng tasbih doon sa rear view mirror. Okay, yung kotse, didikitan nila ng mga sticker, Bismillah, mga ganong bagay. Pareho lang. Kasi sabi ng mga scholar, yung mga dinidikit mo sa bahay mo, dinidisplay mo Ayatul Kursi. Yan, didisplay sa bahay. Nakasulat, Quran, Ayatul Kursi. Pero yun, nilagay mo yan dyan, may paniniwala ka na yung Ayatul Kursi na yan, magtataboy ng demonyo sa bahay mo. Pareho lang. Maaring nagsishirk ka na rin. Kasi hindi naman ipinahayag yung Ayatul Kursi para gawing dekorasyon. Diba? Ang Ayatul Kursi, binabasa. Ang Ayatul Kursi, pinagmumuni-munihan. Hindi para gawing dekorasyon sa bahay. Okay? Hindi para gawing sticker ng sasakyan. Tapos yung mga driver, maniniwala pa sila na dahil may sticker yung motor nila, hindi sila madidisgrasya. O may tasbih, yung kotse nila, hindi sila madidisgrasya. Pareho lang. Maaring mauwi sa shirk. Kaya nga, meron tinatawag sa Islam yung konsepto ng saddud darae o saddud dari'a. Yung pagsasara ng pinto ng kasamaan. Sinasara yung pinto ng kasamaan. Sige, yung nagsabit ng Ayatul Kursi sa bahay niya, dinisplay niya yung Ayatul Kursi, wala yung kasamang paniniwala. Pero paano yan kung meron kang bisita na gano'n ang paniniwala? Na maswerte na may nakadisplay na Ayatul Kursi at nag-aalis yun ng kamalasan. E di, naging dahilan ka ng paglaganap ng shirk o pagtatambal kay Allah. Kaya sinasara yung pinto. So ito nga, lumawak ng lumawak yung pagtalakay natin ng tinukoy sa hadith, yung singsing o yung pulseras, sinulid, tali. Pero ang konteksto nito at ang konsepto nito ay malawak, makikita natin kahit saan, kahit sa makabagong panahon, sa iba't ibang anyo. Kaya dapat ang tao ay mag-iingat, inshallah. So nga, inutos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na alisin yun, at ito ay bilang kanyang pag-oobliga sa kanya doon sa tao na alisin yun, at hindi niya pagsang-ayon doon sa pagsusuot ng mga ganong bagay. At ganyan din sinabi, yufidu adamid dambi alwaqi bisababi hadal i'tikad. So doon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag namatay ka na suot mo yan, hindi ka magtatagumpay, ito ay tumutukoy doon sa malaking kasalanan na kalakip nung pagsusuot ng maliit na bagay na yun. Maliit na bagay, pulseras o singsing, pero malaki pala ang kasalanan na kasama niya. Lalong-lalo na yung paniniwala nito. Li'annahu naw'un min anwa'ish shirk, dahil ito ay isa sa mga uri ng shirk, alladhi la yughfaru illa bit-taubah. Kasalanan na shirk na hindi mapapatawad liban na lang sa pamagitan ng tauba. Paano kung hindi ka nakapag-tauba? Okay?
Palimbawa ito lalaki nito, sinabihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubarin mo yan, hindi siya sumunod. Nabagsakan siya ng buko sa ulo. yung oras na yun, namatay siya, hindi siya nakapagtauba, edi impyerno na siya. Pero yan, kaya makikita din natin yung importansya, kahalagahan na yung tao, kapag dumating sa kanya yung gabay, kunin niya agad, sundin niya agad ang gabay, sabot ng kanyang makakaya, inshallah. At ang falah na tinutukoy dito, yung tagumpay, ito yung pagpasok sa paraiso, at ang kaligtasan mula sa impyerno, alhamdulillah. At ito yung hadith na ito na napakalinaw, na panghuli na babanggit, na annahu afada anna al-i'tiqad bimithli hadhihi al-halaka min anwa'i syirk. Na ang paniniwala sa anumang katulad ng pulseras na ito o singsing na ito ay kabilang sa syirk. So not necessarily limitado ito sa pulseras o singsing. Kahit anumang bagay na merong paniniwala na katulad ng paniniwala ng mga musyrikin sa mga pulseras at singsing na suot nila, shirk din. Okay? Kristal man yan, o yung pyramid ni Ernie Baron, eskapularyo ng simbahan, krus, tasbih, sticker na may bismillah sa kotse, ayatul kursi sa bahay. O minsan may naniniwala pa pag mag-play daw ng Quran sa bahay, swerte. Ganon din, pareho lang. Quran yun, oo, pero yung intention, yung kumbaga yung kanyang cast, yung kanyang layunin, shirk pa rin. Kumbaga yung Quran na yung ginawa niyang pinagagalingan ng swerte, hindi si Allah. So pareho lang. So bagay na halal, pero haram ang intensyon. Haram ang layunin. So ito ay nilinaw dito, alhamdulillah. So tutuloy natin ito next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.